Hello everyone. Ang topic pa rin natin ngayon is about simplifying pa rin. Ng series and parallel combinations. Okay, so dito sinasabi ko siyang simplifying, no, para mapakita ko yung paano nasisimplify yung circuit kapag combination ng series at saka ng parallel. Okay, so bigay ulit tayo ng example. Okay, lagyan natin ng value R1, R2, at R3. Okay, lagyan natin 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, and also 4 ohms. Okay, lagyan natin ng voltage total na 24 volts. Okay. Okay, so dito ang hinahanap lang naman is voltage, total current, and then yung current mo sa R1 at R2, yung flow ng current mo dyan, oh. Tapos yung flow ng current mo sa R2 at R3. Okay, so yan lang naman ang hinahanap. And of course, yung ating total resistance. Okay? So dito sa circuit na to is madali lang siya, no? Kung iisipin mo lang siya, si R1 at si R2 ay naka-series. Okay, so kapag series, ina-add lang natin, no? So mag-e-end siya as ganito lang. Okay, so R1 mo at plus R2. Okay? So, ganun din si R2 at saka, may R3 at R4. No? Okay, so magka-series lang din yan. So, R3 yan plus R4. Okay, so 1 plus 2 is equivalent to 3 ohms. And of course, 3 plus 4 is equivalent to 7 ohms. Okay? So, kung papansin nyo, ano napansin nyo dito? So, si R1 plus, itong una mo na to, no? Si R1 plus R2 mo ay connected in parallel sa R3 at R4. Okay? So, gawin na lang natin na R1, R12 na lang, tapos R34. Okay? So, parallel sila. Ibig sabihin, lumalabas na yung total resistance mo ay R12 times, so dalawa lang yan, R34 over R12 plus R34. Okay? So, anong value ni R12? 3 ohms times 7 ohms over 3 ohms plus 7 ohms. So, 3 times 7 is 21 ohms. 3 plus 7 is equivalent to 10 ohms. Okay, so ang sagot mo dyan is simply 2.1 ohms. Okay, so ito yung pinaka total resistance mo. 2.1 ohms. Okay, so ang pinaka simplified circuit mo niyan is ito yung source, 24 yan, 24. Okay. 24 volts yan. So, parallel itong dalawa na to, isa na lang yan, no? Mag-e-end yan sa pinaka isang resistor na lang. Okay, so pagpapasensya nyo na po yung aso kong maingay kasi umuulan dito, siguro nababasa sa kapitbahay. Okay. So, continue tayo.
Okay, so ito ay RT mo na 2.1 ohms. So, pinagsama-sama natin, na-simplified natin at nag-end siya sa pinaka-isa na lang na resistor. So, may flow ka na ng current dito. Ito na yung VT mo. No? So, ang IT mo ngayon is equivalent to VT over yung RT mo. So, VT mo is 24 volts. Yung RT mo is 2.1 ohms. Okay, so ang sagot mo dyan is 80 over 7 amperes, or simply ang IT mo dyan is 11.428 or 11.43 amperes. Okay? 11.43 amperes. Okay. Ang next is yung 11.43 amperes natin. Is ito yung flow ng current niyan dito. Yan. 11.43 amperes. Ito kasi yung lumalabas na main line natin. Ano? Ito kasi yung main line dito yan. Yan. Main line ang tawag yan. Yan. Flow dyan sa main line. Tapos yung flow mo dito sa R1, R2 at saka sa R3, R4. So, since parallel yan, i-divide natin yung 11.43 amperes natin. Okay? Okay? So, paano natin gagawin yun? Using current divider or simply yung yung voltage dito sa R1, R2 at R3, R4. Na madali lang kasi nga parallel sila. So, ibig sabihin 24 volts yan. Okay? So, umpisa natin sa IR1. IR1, R2. Okay? So, V. So, yung B na BR1 natin at R2, no? Over yung ating R1, R2 natin. Okay? So, yung voltage drop dyan is 24 volts. And over yung ating R1, R2, no? 3 ohms. Okay? So, ang IR1, R2 mo is equivalent to 8 amperes. Okay? So, next is IR3, R34 over times is equal to BR3, R4 over yung ating R3, R4. Okay, so naka-plus siya, no? R3, R4. Okay, so 24 volts din yan over 7 ohms. Okay, so ang sagot mo dyan is 3.428 or 3.43 amperes. Okay, so since divide yan, ano, dinidivide natin yung current. So, ito yung sa IR3, IR34 mo. R3, R4. Okay, so 3.43 plus 8. So, dapat ang sagot mo is 11.43. Okay, so tama naman kasi 8 plus 3 is 11 point. Tapos, may 0.43 pa siya, no? 8 plus 3.43. So, 11.43 amperes. Okay, so tama yung sagot natin. So, ibig sabihin, ang flow ng current mo sa IR1, R2 is 8 amperes. IR2, R3 mo ay 3.43 amperes. So, pag pinag-add mo is ganito yan eh, 8.0, 3.43. So, 0.43, 11. Okay? So, tama naman yung ating compute. Okay? So, yun. Dito is, pwede mo ring you can try to solve the voltage mo sa R1 at saka sa R2.
Okay? Yung voltage mo sa R3 at saka sa R4. So, napakadali lang yan using the voltage divider. Okay, so dito is po pwede nyo rin itry yung current divider. So, kasi nga, parallel to, no? Parallel to. So, i-divide mo to. So, using the current divider, po pwede mo din mapalabas si 8 amperes and 3.43. Okay, so you can try that as well. Okay, so yun. So, kung meron lang kayong mga gustong idagdagan, no, i-comment sa video na to, po pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment box. And also, of course, kung meron kayong hindi naintindihan at meron akong na-miss na part, po pwede kayong parang mag-comment upang ma-check and also maitama natin kung ano yung dapat itama. Okay, so yun.